press con ho nitong si Luis Tron, nitong si Jokno at nitong si Ko ang ating pag-uusapan dito sa video na to. Pambihira. Nagsama-sama ho yung mga pogi at magaganda. Ibang klase talaga, oo. Nung nakita ho natin itong press con nila na to, natuwa ho tayo. Diba? Kahit isang beses si man lang dyan sa House of Representatives na pagsama-sama nila, itong tatlo na to, ito talaga inaabangan natin eh. Itong Kabataan Party List, itong si Jokno, at itong si Luis Tro. Isang like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Bago ho tayo magtungo dyan sa press con na yan, ito hong si Abante, nagsampa na naman ng kaso. Ano na naman ba yung kaso na yan? Pambihira naman talaga kayo. Di ba? Hindi ba talaga kayo titigil? Ay, hindi ba talaga titigil yung pang ano na yan, panggigipit na yan? Ito mga kababayan, pambihira talaga. O, ito, game. Q&A mo, Q&A mo yun na. Q&A. Alam niyo ho ba't nakakatawa lang tong mga kaso-kaso na to? Alam natin wala namang bitaw yan eh. Alam natin hindi tatagos yan kay attorney Baligud. Mahusay na abogado. Kaya tayo pagdating sa usaping legal, yung 18 Marine at yung susunod na 14 at yung susunod na 7, ika nga hindi po tayo nababahala sa pagdating sa kanilang legal issues. Yung mga sinasampang kaso sa kanila. Nasa mabuting kamay ho, ang 18 pa rin na yan. Kaya dapat po natin palakpakan itong si Atty. Levy Baligud. Saludo, Atty. Levy Baligud ha. Tignan natin. Q&A na tayo, pambira. Alam niyo ho ba, yung relo ni dyan, Benny Abante, mahigit 1 milyon yan. Yung relong suot-suot niya sa pagpapile niya ng kaso. Di ko alam, cyber libel yung sinampa niya dun sa 18 March. Pero malupit ho yung mama na yan. Yung mga relo niya ni talagang tumataging-ting ang halaga. Huwag yung masyadong ilapit yung mic baka biglang mawala. Hindi kasi secure ngayon ng Pilipinas. Marami magnanakaw, di ba? Nakanto ko, pera nga na sambay ng Pilipino, ninanakaw pa nila. Mic pa kaya? Yan! Ayan o, dami o. Ito si Benny Abante, may pagkabalat sibuyas to eh. Di ba? Pati yung mga vlogger noon talagang pinagdiskitahan nito eh. Kaso butata siya kay Ma'am Joey, di ba? Yung mga cellphone, itabi yung mga cellphone ha. Mahirap na, maraming snatcher ngayon. Yung ibang mga magnanakaw, nakabihis mayaman, nakamerkana pa, hindi siya man pinatutungkulan ko. Yung iba sa mga House of Representatives, nakamerkana yung mga yan. Nakamerkana, nakabarong. Pero yung asal daig pa silupin. Bira, yung mga cellphone, itabi. Lima to tayo. Ito na yung Q&A dito kay Benny Boy. Benny Boy. Kung meron silang ebidensya, ba't sabihin sa ombudsman yan? Di ba? I mean, why do they have to go to the media? Hindi. Ito naman si Lolo Benny. Benny Boy. Nagpunta sila sa ombudsman. Ano nga lang anonymous sulat nga lang sa ombudsman. Nag-iimbestiga. Joint affidavit na yung binigay sa ombudsman. Wala pa rin nangyayari. Ano gagawin nila? Ayaw ng pamahalaan na litisin yung mga pinapangalanan. Hayaan na natin na sambay ng Pilipino ang humusga dito sa mga individual na to. By the way nakita ko yung relo mo, Brad. Pambihirang yan. Matindi yung relo nito. Diba? 1.1 million. Yung relo niyang suot-suot dito sa kanyang paghahain ng kaso na to sa ating mga magigiting na marin. Pambihira. Ba't kinakailangan mong sa Senado gagawin yan? The committee hearing in the Senate cannot actually pronounce them guilty. It's just an Hindi, inquiry in aid of legislation para hindi na maulit yung mga program appropriation, yung mga substandard project, para makita natin kung paano natin naayusin yung ating mga rules. Collateral damage. Nasagasaan lang. Kayo naman, nasagasaan lang yung mga magnanakaw na politiko. Ngayon, kung kayo nadamay doon, balang araw, makakasagot din kayo ng maayos. Diba? Pero yung pasampa-sampa nyo ng kaso na yan, wala kwenta yan. Naknanto ka, tatawanan lang kayo ni Atty. Levy Baligud.
yung ibang mga kasama, yung na magsampa. Bakit? Lalo lang lalaki issue. Pambihira. Kasi bagay, wala nang lalaki issue sa'yo. Lahat na lang malaki sa'yo eh. Investigation. Just something that people should know. Oo. Oo. Ang Parang ito si FLM. Oo. dapat na talaga dyan. Oo. Ombudsman. Oo. Korte, ang dapat yan. Oo. Lipat na ho tayo dito sa ating ika nga, mga kapita-pitagang mga congressman sa House of Representatives. Dito kay Ko, kay Jokno, at kay Luis Tro. Magkakaroon yung apelido nyo, no? Kaya pala yung mga tamas at ugali nyo, magkakakarakas din, di ba? O, rekta ho tayo dito. Game. House Assistant Minority. Gusto ko Q&A kagad ha, Q&A kagad ha. Pero yung pinag-usapan natin, pagdating sa usapin sa Senado, ano tayo, co-equal. We respect. Ganun tayo ha. Huwag natin pakialaman doon. Impeachment lang tayo, okay? Go! And Kabataan Party List Representative Renel Luis M. Co., also a lawyer. So before we Maganda din pala itong ano na to, itong basta kulot. Basta kulot eh, no? Basta kulot! Pambihira nga. Itong kulot na... Langya ka. Yung mga kabataan, umakit sa bundok. Hindi na kayo naawa. Yung iba pumaplak na. Langya kayo. open the floor for media questions, let us allow our distinguished guests to give their short opening remarks. Ma'am Jerbil, please proceed. For my opening remarks, I wish to share to the Filipino people that the 11 prosecutors is resolved. We will continue to proceed with the impeachment trial. The 11 prosecutors are ready. As a matter of fact, even our pre-trial brief is ready. And right now, the Secretary General of the House of Representatives is already on its way to the Philippine Senate to submit the manifestation which contains our justification why we opted not to file a reply to the answer filed by the respondent Vice President. Sa kabila po ng mga komosyon, Yan. irregularidad Yan. na nagaganap doon sa Senado ng Republika ng Pilipinas, ang 11 prosecutors po ay hindi natitinag at handang humarap sa papalapit na impeachment trial. We are considering the same timeline na inilabas ng former leadership. So we anticipate na June 18, ang 11 prosecutors po ay a-appear sa impeachment court for the first day of pre-trial conference and on July 6 para po sa unang schedule ng trial naman doon sa impeachment court. Rest assured po that the 11 prosecutors are still very much focused on the preparation because we understand that regardless of what happening in the Senate, ito po'y constitutional duty. There is no option not to proceed. The only option is to proceed because this is obligatory on the part of the 11 prosecutors. Tingnan natin kung matutuloy ha. Pero ako, diskumpiyado ako matutuloy yung impeachment ni VP. Dapat dismiss na yan eh. Di ba? Dismiss na natin. Hindi papayagan yan ng mga taga-Malacanang. Ay, ano na lang to, ito yung kumbaga final stretch na to na paninira kay VP. Pero alam nila walang boto. Kumbaga, okay ha, dahil medyo pumalya tayo doon sa Injustice Committee o dyan tayo sa Senado, doon natin ulitin yung mga sinabi noong mga ating mga witness. Doon natin iharap si Madriaga na talagang feeling na close dito sa pamilya Duterte. Anak na to ako, di ako magtataka ha, isang araw pagka sinabi ni Madriaga, yan si Baste, nakakalaro ko yan. Yan si Pulong naman, ano ako niyan, tagabigyan ako ng suka niya, di ba? Di ako magtataka. Kung sa pagharap niya dyan sa Injustice Committee, kung ano-anong kabuktutan ng mga pinagsasabi niya, pag umarap siya sa Senado, anak ng to ako, pambira. Sabihin ko sa inyo, ha?
Baka itong si Atty. Mans, at kilala niyo si Atty. Mans. Ako ang nagreto kay Atty. Mans kay VP Sara. Ako ang naging dun nga pag nagde-date sila, ako yung ano nila, ako yung alalay nila di ba? Di ko tayo magtataka kung sasabihin ni Madriaga yan. Kaya kung ako sa inyo, ipalabas niyo si Madriaga dyan sa impeachment na yan. Thank you. Thank you, Ma'am Jervin. Let us hear the opening statement of House Trial Spokesco. Ma'am? Thank you very much. Andito tayo ngayon dahil pinapanawagan natin Nako, ito na ho, ito na. Basta kulot! Basta kulot! ang demanda ng kabataan na simulan na ang paglilitis Nung natoka, anong kabataan? Yun ang problema. Kasi sabi ko sa inyo, huwag niyo boboto yung kabataan party list niya. Walang kwenta yan. Pati yung mga kabataan na matitino kaisipan, hindi umaakit sa bundok, dinadamay nila pagka binabanggit nila yung salitang kabataan. forthwith. Tapos na at maging tapos na ang pagiging palitan ng pleadings galing sa prosecution at sa depensa. Oras na ngayon para ang timeline, ang schedule ng paglilitis ay masunod. At syempre, ang mga mamamayang Pilipino, hindi lang aabangan ito, no, pero sasama sa proseso. Ang tanging sagot lang natin kung bakit patuloy yung panawagan natin dahil gusto natin ng totoong sagot. Galing po sa depensa, galing po kay Vice President Sara Duterte. Simple lang naman po yung panawagan natin, to move forward, we need closure. At para magka-closure, kailangan ng sagot. Yan. Hindi po normal at hindi dapat maging normal na walang sagot. Yan. So hinihintay natin. May hugot tong si Kulot, no? May hugot tong si Kulot. Pambihira, meron ka bang nakalipas na walang closure? Yan ang sinasabi ko sa iyo. 'Di ba? Ano yan ika nga pati yung mga heartache mo dinadaan mo sa trabaho Kung meron kang hugot, puntahan mo. Lang nga kapatid kami, dinadamay-damay mo sa mga kabalbalan mo. Ito talagang party list na to. Wala nang ginawang matinutos sa bayan ng Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, hindi serbisyo yung nahatid nila, perwisyo. Pambihirang yan. Yung paglilitis Oo. para po makita na natin, no, with finality, ano po yung mga depensa, and syempre, paano po tayo mag-move forward sa proseso ng pananagutan. Yun lang po, maraming salamat. Thank you po, Spokes. Let us hear now from our Prosecutor Jokno. Magandang umaga po sa atin lahat. Ang ina-expect natin na answer o yung sagot sa articles of impeachment ay sasagutin dapat yung mga alegasyon ng mga facts na andon. Pero Ito naman, abogado ka na, congressman ka na at lahat-lahat. Brad, magpabris ka. Hindi. Uulitin lang naman kasi yung mga pinagsasabi dun sa mga nakalipas sila mga interview. Brad, para naman diba, hindi naman siya kayo binabanatan nyo ng binabanatan si VP Sara, si dating Pangulo Rodrigo Duterte, kesyo ganito, kesyo ganyan. Bago nyo banatan yung dalawang mag-ama na yun, itong si Mayor Baste, maraming tato, ganito mo. Magpabris ka muna. Kaya ka. pero kung titingnan kasi natin yung naging sagot ni Vice Hindi President lang, syempre, ho tayo ngayon Thursday, di ba? Thursday. Pag araw ng Thursday, kailangan kalma lang tayo. Kalmalicious lang. Mamaya, balagbag tayo sa ganang mamamayan. Lakan namang, di ba? Kaya kalmalicious lang ho tayo ngayon. Siya, seryoso. Yung si Bugs Bunny, huwag niyo mo siya. Teka, ipin niya nakaganyan. Brad, please. Nakaganyan na ipin mo Paano namin siseryoso yung sasabihin mo nauuna pa yung ipin mo sa mga salita mo. Magpa-brace ka. Sabi, puro ka naman na domino. Ano pag-uusapan natin sa sasabihin nito mga na to? Magpipinsan na to. Di ba? Uulitin lang naman nila. Dapat sumagot si VP Sara, dapat umpisa ng hearing, dapat ay mukhang ang gusto niya ay ipa-dismiss agad ang kaso. Hindi naman pwede yun. Dahil siyempre kailangan mauna ang paglilitis o yung trial ng kaso
bago magkaroon ng paghahatol o pagpapasya ng ating Senado bilang impeachment court. Kaya po hindi na kami nag-file ng reply dahil wala naman bagong factual allegations na kailangan sagutin. Ang kailangan ngayon O nangyari sa website ng Senate. The website is under maintenance. Please check back later. Ano kalokohan dyan? Nahack! Anak ng toka. Sinasabi ko sa inyo. Sige, palitan nyo pa. Tanggalin nyo yung Senate President. Acting nga lang yung isa eh. Mga siraulo kasi kayo eh. Oh, nahack. Oh. Mangulang nga. Si Win Gatchalian, senator dapat. Pro tempore, si Loren Legarda. Senate President, si Alan Peter Cayetano. Kasi sila yung duly elected, sila yung dumaan sa proseso. Pati website pinakialaman nyo. Hindi lang pananakot sa mga tag dito. Oh, lagay ko dito para makita rin nyo. Punta kayo sa senate.gov.ph. Yan ang makikita nyo. Wala. Parang yung utak ng mga magkapatid na tulpo. Walang. Diba? Yan sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong ang bababoy nyo kasi pati yung website para naman doon sa mga IT, mag-resign na kayo. Ano ka to ka? Ay, sa bagay, ginagawa nyo ng trabaho nyo. Eh, kahit anong galing nyo, merong mas magaling sa inyo, mga walang nga kayo. ay litisin na agad ang kasong ito at kami naman po sa hanay ng prosecution ay handang-handa na magpresenta ng ebidensya. Thank you. Thank you po, sir. Let us now call Tina Panganiban Perez from GMA 7. Tina. Good morning po, Kongs. After the filing of the manifestation, what happens next po? So, kagaya po ng nabanggit ko kanina, kasalukuyan pong malapit na sa Senado ang Secretary General ng House of Representatives upang isumite ang manifestation ng 11 prosecutors na naglalaman po ng aming paliwanag, justification why we opted not to file a reply to the answer. At kagaya po ng sinabi ni Kong Chel Jokno a while ago, it is for the reason that they did not dispute our material allegations of facts contained in the articles of impeachment, no? Grabe. Binaboy yung Senate website. Ito pala sila pala nag-hack. Itong Nalsec PH. Nalsec PH. Website is under maintenance. Dinown eh. Linagay ho nila yung mga agenda, mga balita, June news. Nakalagay dito, your system has been tralelelo tralala. Mamaya, next video pag-usapan natin. Tapos to si Ashley and Angelica is my pambihira naman mga ano yun. Hindi ko nakita to. Pambihira. Ay, meron silang message dito sa mga the Filipino people entrusted you with power, responsibility, and the duty to serve the nation, not personal interest. Mamaya, pag-usapan natin itong ginawa na to ng mga Nalsec. Naku, yari kayo dito. Sinasabi ko sa inyo. Sa bilyonaryo pa na nabalita to. Mamaya, masaya to, masaya. Masiraulo kasi kayo, pati yung mga pangalan dyan, mga titulo, pinakialaman nyo eh. So pagkatapos po nito, Oh. we will look forward naman sa paparating na submission ng pre-trial brief at ayon po sa timeline na inalabas ng Senado ng dating leadership. Ito po ay June 15 ang deadline. June 15 is the deadline for the filing of pre-trial brief. Ito pong pre-trial brief ay maglalaman ng stipulations for admissions, list of witnesses, and even marking of exhibits, no? Whatever manifestation ang gusto po naming isama, kaugnay sa gaganaping trial, ay maaari din po naming banggitin dito sa pre-trial brief. After the submission of the pre-trial brief, then we will look forward na mag-a-appear na po ang 11 prosecutors before the impeachment court para naman po sa unang araw ng pre-trial conference, and that will be on June 18. No? Baka daw next week yung hearing.
Ito si Luistro. Oh. Luistro! Langya ka, Luistro. Sinasabi ko sa'yo, Luistro. As I've been telling the public, Maganda wala laban. po kaming official notices pa. But nonetheless, where our preparation is aligned to the timeline that was publicized by the Senate, particularly the former leadership. Ma'am, nabanggit niyo po in a previous interview na yung holding of a special session makakatulong po sa Senate if they decide to appoint a presiding officer for the Senate Impeachment Court. May official communication na po ba if a special session will be held? Today is Monday, and as Ano, Monday po pala to? Wala. Bagal si PH. Mahina. Maikli paan natin ngayon. Hindi natin kagad naabutan itong mga bakulong na to. Okay lang. At least, di ba, kahit Friday naihatid ko pa rin sa inyo itong mga kabalbalan nitong tatlong congressman na to. of now, we have no information whatsoever about the possible special session. Either the same is initiated through the executive, the president, or through the two chambers, the upper and the lower house. No, but we will be looking into that, the possibility of knowing at least kung meron bang initiative from the House, from the Senate, or from Malacanang in a Sino kaya si string nitong si Baculaw, no? I-recommend ko kay Teresa Otero. Di ba? Yung Baculaw, kahit gaano kataba si Baculaw, kaya niyang papayatin, kaya niyang pagbukayin na, madam ito sukat natin, pero pagka lalabas yan sa talagang ika nga, pulido yan. Pero itong madam, mag-usap kayo ni Risa Ontiveros. I-recommenda mo yung sa stream mo, ha? Para talagang hindi na, iisa yung sukat ng mga terno nitong si Baculaw. Isa yung sukat eh. Tinitingnan ko yung mga picture niya, talagang patindi siya. Iniisa lang. Kaya ako, Sen Risa, kontakin mo na to si Baculaw. Para kahit pa paano, hindi ka mukha kang flush ng toilet. Anak ng to, nakaganyan, di ba? Square ka. Buti pa tong si Baculaw, kahit anong taba niya, yung kanyang sastre, kaya siyang papayatin. Di ba? Payat naman si Risa eh. Di ba? Paano na lang pagka yung nagtahi kay Risa, yung nagtatahi kay Luistro. Di ba? Kasama naman niya si MOE nila eh. Wala na problema dyan. Kasama sa bayad natin sa kanila yan. Sa pagpapatayin ng kanilang mga susukutin. as far as Oo. the conduct of special session is concerned. Opo. Kung also in a previous interview, sinabi po ninyo, as well as the other prosecutors, that the House is recognizing the new leadership, the one where they elected Senate President Pro Tempore Win Gatchalian as acting SP. Yung defense po kasi, wala pa po silang statement on the issue. And you already said that in case the Cayetano block and the Gatchalian block will be issuing differing notices about the impeachment, ang kikilalanin niyo po ay yung kay Gatchalian. What if iba po yung kilalanin ng defense? Paano po yun? Nako po. Well, we have to understand that when we adjourned Sine Die, it was done by way of a concurrent resolution, no? One Nako. from the House of Representatives and one from the Senate. Nako. And the resolution which came from the Senate as part of the concurrent resolution Nako. was through the leadership of acting SP Win Gatchalian, no? Anong gagawin natin doon sa duly elected na na SP? Nandun pa naman siya, acting lang yun eh. Anong gagawin natin doon sa totoong SP? Ano resolution? Okay, pagpalagay na natin, acting lang siya. Acting siya. Anong gagawin natin doon sa sasabihin ng lehitimong SP? Di ba, may problema tayo. Talagang, ika nga, confusing, di ba? Kaya kung ako sa inyo, magpunta na kayo sa Korte Suprema. Di ba, alamin na natin kung sino nga ba talaga ang may karapatan, magpadala ng kung ano-ano, pumirma ng kung ano-ano, dyan sa Senado. Please understand, kami pong 11 prosecutors ay bahagi ng House of Representatives. As a matter of fact,
we are representing the institution. In Yeah. other words, Represent if na the represent. position of the House of Representatives is in favor of the legitimacy of the leadership of acting SP Gatchalian, then it follows na doon din po kami susunod in as far as notices and orders are concerned, at doon din po kami mag-a-appear sa mga notices of proceedings na Ah. ilalabas nila. Ah. Now to your question, paano po Yeah. kung dalawa ang notice? Then perhaps this will create a very awkward scenario, no? I don't know what will be the stand of the defense. It is for them to comment to that. Basta ang sigurado kung anong posisyon ng institution, yun ang posisyon ng House of Representatives. Again, Paano kung ang posisyon ng institution, si Cayetano pa rin ang SP. Tapos nagpadala ng imbitasyon yung impostor na SP dyan. Ano gagawin nyo? Kanino kayo susunod? Inaaban lang natin kung ano sasabihin ng Korte Suprema at tayo dito ay naniniwala. Favorable kay SP Cayetano itong magiging desisyon nila dito. Sigurado yan. ng 11 prosecutors. If the House of Representatives already recognize the leadership of acting SP Win Gatchalian, it follows that the 11 prosecutors will be appearing before the impeachment court under the leadership of acting SP Win Gatchalian. Nako, dalawa impeachment natin. Ayaw ho talaga nila magpatalo sa ano eh. Yung tipong dapat kung mainit yung flood control dahil nakakalagkad pangalan natin dyan, hindi natin titigilan to impeachment. Kumbaga ano yan balagbag kayo dyan sa flood control, hindi kami pagpapatalo pagdating dito sa impeachment. Di ba? Ganyan yung strategy nila, pero wag ho kayong magpalito. Wag ho kayong magpadala sa mga kabalbalan itong mga to. Tuloy-tuloy lang ho tayo. Ang importante dito, hindi yung impeachment na yan. Ang importante dito, malaman ng sambayan ng Pilipino kung sino-sino yung mga mastermind dyan sa mga maaanomalyang flood control project. Yan ang importante dito, mga kababayan. Ay, tuloy. Biglang tumigil tong si Bacolao. Akala ko na ano na siya. Ma'am, do you see Talagang that delaying the Bacolao. process further, the trial? Kasi kunyari, yung doon sa Blue Ribbon, meron last week, meron din ngayon. That is a possibility, no? That this may cause delay to the schedule of the impeachment trial, including the pre-trial conference, no? However, I am positive sapagkat narinig ko si acting SP, Win Gatchalian. He pronounced that the timeline that was released by Senate was agreed upon by the senator judges, and he's inclined to follow the same timeline, no? At dahil sa pronouncement na yan ni acting SP Win, kami naman po ay nananalig na walang mababa. Kung merong acting SP win, so ibig sabihin meron tayong SP. Ibig sabihin, SP pa rin tong si Cayetano. Diyan kayo magkakaproblema. Di ba? Diyan kayo magkakaproblema. Kahit ano yung pagpilitan nyo, hindi nyo mababago ang katotohanan na SP pa rin tong si Cayetano. Kahit yung mga kasama niya nga doon, sinasabi niyang siya pa rin ang SP. Ngayon kung ipagpipilitan nyo na si Gatchalian ng SP, pero sinasabi ng rules, si Cayetano pa rin ng SP, wala, magkakaproblema talaga tayo dyan. Baka, okay na sana impeachment. Baka pagka dinulog sa Korte Suprema yan, pumalya na naman. Kaya kung ako sa inyo, makipag-ugnayan na kayo sa Korte Suprema. Tanungin nyo na ang Korte Suprema, sino ba ang dapat namin sundin sa Senado? Ganun lang naman ho yun. Bago sa mga Para sa mga taga-Korte Suprema, alam nyo ang dahilan kung bakit itong grupo ni Cayetano talagang ayaw bitawan ng liderato dahil yan sa pinakamalaking iskandalo, pinakamalaking kakurakutan na nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas. At yung isa dyan, tinatalakay nyo na ngayon dyan sa Korte Suprema, yung GAA 2023, 2024 at 2025 at 2026 budget. 24, 25, 26 national budget. Pinag-uusapan nyo na dyan yung kung
unconstitutional o talagang okay lang na gawin itong mga magnanakaw na to yung unprogrammed appropriation. Okay? Yang pinag-uusapan yung unprogrammed appropriation na yan, konektado yan doon sa layunin ng grupo ni Cayetano kung bakit dapat magdire-diretso yung hearing na yan sa Blue Ribbon Committee. Kaya dapat talaga ang Korte Suprema makialam na dito. Meron nga silang meron nga silang rules na kung saan nakasalig sa saligang batas na sila ang gagawa sa sarili nilang rules. Kaya hindi pwedeng makialam ang Korte Suprema. Siguro gagawin ng Korte Suprema, isasabihin ng Korte Suprema, tuturuan itong mga senador na to, heto rules nyo Rules nyo 1/3. 13. Ilan ba kayo noon? 12. Oh hindi, si Alan pa rin na. Gusto nyo pa bang gawin ng Korte Suprema yun sa inyo? Ang tatandaan nyo na. Abogado naman to si Kiko Matsing. Alam ko, puro peche lang ni Sharon ang inatupag niya. Pero, diba? My goodness. Mga petsang napapaloob doon, to be specific, June 15 para sa submission ng pre-trial brief, June 18 para sa first day ng pre-trial conference, at July 6 para sa first schedule ng trial or presentation of evidence. May we also hear from Prosec Chel and Kong Rene? Kong Rene. Yes, matindi yung paghahanda namin para sa darating na pre-trial at trial. Alam namin na talagang challenge naman ang isang impeachment case. And we are fully prepared for the coming hearings both on June 18 and on July 6. Ngayon, pagdating naman sa mga issue about the House leadership, that's really something that should be settled within that August chamber. But at the same time, as the chair has said, as an institution, we have to respect the resolutions that came when we adjourned Sine Die. So, yun ang susundan po namin at siguro abangan na lang ninyo yung mga susunod na mangyayari sa Senado. Well, sa bahagi naman ng mamamayan, no, Sa bahagi ng ng mga mountain climber, sabihin mo, nangyaka ng mamamayan. Sali ako dyan. Nangyaka, kapal na mukha mo, pati ako, sinadamay-damay siya, mga kabalbalay. Sa bahagi ng mga mountain climber, sabihin mo, na-release Kanya na ka, ang dinadamay mo pa schedule kami, ha? at mabibigo Kapal na mukha na mo. naman sila kung hindi masusunod. Oo. So, nasa interest din ng proseso ng pananagutan na kung anumang nalatag na ng mga langya kayo, pananagutan kayo ng pananagutan, yung flood control project, wala kayong gusto mapanagot. petsa. At may commitment naman from both houses and may commitment right now from the prosecution panel na susundin natin siya. Kailangan na nating ituloy-tuloy ito. No? Ang panawagan nga natin, no, start the process, start the trial. Kung may further delays, although that's possible, ito naman ay makikita natin bilang balakid sa proseso ng pananagutan. So, kaya po, ang panawagan din sa ating lahat, no, in our classrooms, in our communities, In our mountains, lagi wag mong kakalimutan. Community, classroom, yung mountain. Ano to ka? Basang-basa na yung iba doon. Padala nyo ng mga kapote, padala nyo ng mga tent. Hanggang yan. Community classroom, dapat mountain din kasali. tayo din ay maghanda. Oh, Sa- tingnan mo, pinaghahanda mo lang yung community at yung classroom. Paano yung mga taga-mountain, yung mga mountain climber nating kaibigan? Ang tanong, pinadalan mo na ba ng kapote? 2 kapote pagkalalaki. Baka alam ng mga magulang na team building lang pag uwi nila. Na-duty sila ni Commander, mahirap na. Supply nyo lahat na kailangan na kapote ngayong mga panahon na to. Malamig pa naman sa bundok. Uwi sa bahay, Nay. Na-duty ako ni Commander. Tapos ang usapan. Pambihirang yan. Kala ko, team building yan. Kala ko, magka-hiking lang kayo. Ano nangyari dyan? Ba't may ano ka na, may pambihira. Si Commander po kasi, hindi pinadalahan ng kapote ng congressman. Nangyari kayo Tuloy. Paglilitis, pag-aralan natin yung articles of impeachment, tignan din natin yung mga steps ng proseso and syempre maging involved sa kabuuang proseso.
Thank you po. Thank you, Tina. We will now entertain the next questions from Amy Atienza of 1PH. Amy, please proceed. Hello po. Ask ko lang po, paano po ba yung magiging process po for the impeachment trial? Magkakaroon po ba ng live stream? Should the senator judges be present po? All senator judges should be present po during the trials, and how long will it take po ba? At siguro, pwede pong we hash out the finer details in the coming days. Pero ang inaasahan din natin, no, may live stream ang Senate, may live stream ang House of Representatives. Yan. Makikita din natin, I'm sure, ang mga media nakaantabay at blow by blow, prepared na magbigay Ano yan, boxing? Blow by blow. Hindi ba sabayang pagbigkas na lang? Pambira. Kayo talaga ha. Ikaw ha, Rene ko ha. Napaghahalata ka, blow by blow. Kung ano mga lumalabas sa bunganga, ayusin mo. Maraming ika nga, kami mga matatanda, binabantayan ka namin, kabataan ka ng kabataan. Dapat sa'yo, sinturon. Dapat kang sinturonin ng magulang mo. Hindi eh. Yan yung pride ng mga magulang nila eh. Achievement sa kanila pagka nakapunta sa Congress. Nakapunta sa Congress yung mga anak nila, sila ang papalit sa kanya eh, di ba? Sa kanila, di ba? O kaya, dream come true ng mga magulang eh. At least, di ba, anak? Anong gusto mo kaya sa bundok? Anak ng toko, madisgrasya ka pa ni Commander. Diyan ka na lang sa house. ng updates sa mamamayan. So inaasahan natin na engaged ang taong bayan. And ang dagdag ko na lang Gusto ko susunod na magsasalita si ang pangal to? Si Jokno Siya naman ang re-react. dito na sa proseso ng pagpapalawak ng political participation, Yan. in-encourage din natin yung lahat na magkaroon ng sariling live streams. No? I'm sure meron yan sa ating mga bahay, sa classrooms, pero magtipon din tayo sana para pag-usapan yung issue. Beyond, syempre, sa pagbasa ng updates at pagbasa ng interpretations, tayo mismo ay gumawa ng sarili nating critical na pagtanggap doon sa mga nangyayari. To add, and to your question, kung present po ba lahat ng senator judges, let us remember that this is their constitutional duty as well. Kung ang 11 prosecutors ay merong tungkulin sa ilalim ng saligang batas to appear before the impeachment court and present the evidence for the prosecution, mayroon din pong constitutional duty ang 24 senators. And that is by witnessing the presentation of the evidence and later on, upon conclusion of the presentation, by rendering judgment, which is either conviction or acquittal. Now I understand there have been a lot of discussions on the determination of quorum, on the determination of majority, no? Marami pong legal arguments ang nagsisirculate at napapanood natin. But in addition to that, let us consider as well the practical reason that if the senator judge is absent, how can he truly represent the Filipino people? It is therefore my humble position na dapat present lahat ng 24 senators. That is, they are intending to respond to their constitutional mandate. Dapat so lahat nandiyan dapat. Kasama din si Sen Jinggoy, Sen Bato. Anak ng toko, baka mauna pang ma-impeach si Sen Bato dyan. O so hindi tayo tutuloy pagka wala si Sen Bato. Huwag na tayo tuloy. May dagdag ko lang po. O dagdagan mo. May ilan- Bugs Bunny, dagdagan mo. Mga initiatives ang some schools and civil society groups na bantayan yung mangyayaring paglilitis. At ako'y nagnananawagan at nagsasuggest din, lalong-lalo na sa mga law schools at iba't ibang mga paaralan, na maganda siguro kung magkaroon din tayo ng mga watch parties Yan, watch para party. mapaliwanagan tayo at maintindihan natin ang proseso. Thank you. Madagdag ko lang din po sana, sino po ba yung parang main lang din po na magfa-facilitate? Paano po ba yung magiging batuhan din po once magkaroon na nga po ng impeachment trial po?
What do you mean by batuhan? Parang ano lang din Batuhan ng mic. Unahin mo na yan, batuhin mo na yan, madam. Ano mga kabatuhan ang pinagsasabi ng ali na po yan? yung parang magiging flow, Pambihira. kumbaga. That is why we need the impeachment court, because all the guidelines, including the notices, will be coming from the impeachment court through their designated clerk of court, no? Kanina na-mention ko, up to this time, wala pa tayong official notices, and we are just relying to the timeline that was originally publicized by the former leadership, no? Ang lapit na po ng June 15, today is June 8, so I'm really hoping na within the week ay matanggap na po ng 11 prosecutors ang official notice about the filing of pretrial brief, about the start of pretrial conference, and about the start of the trial. This is very important na mayroong official notice, because otherwise the same will not be binding in either party. Thank you. Thank you po. Thank you, Amy. Lines Capante from GMA Online. You're now recognized. Good morning. Good morning po, ma'am. Sir, ma'am. Given po na wala pang official notices, hindi ba yung best way forward na lang ngayon ay to urge the president or gather support among your colleagues to call for a special session para magkaroon na po ng, kumbaga, cast in stone na dates moving forward? Kasi with the Senate leadership being contested by the other party, by the Cayetano bloc, tapos, yun nga, walang official, parang as it is with Cayetano bloc still contesting the leadership, the notices are not coming. The official notices are not coming. Hindi ba dapat na lang ang maging position ay to gather support for maybe urge the president to call for a special session instead para maplansya na po na masigurado talaga na magkaroon ng impeachment trial. Thank you. About the notices, I believe that this is administrative, and the duly elected Secretary General of the Senate, if he will be appointed as or elected as the clerk of court as well, can actually do that, the issuance of official notices, no? I remember in the past interviews, I made mention about calling a special session. This is with respect to the option of electing a presiding officer other than acting SP Win Gatchalian. Bagaman, I wish to express my faith and confidence to acting SP Win. Alam kong napakarunong niya, napakasipag niya, because I've seen him work for the past years already. Very diligent siya sa trabaho. And I believe na even if he is a non-lawyer, he can competently preside the impeachment court, no? Nonetheless, I made mention before the special session, that is only if they will be considering to elect a presiding officer other than acting SP Win Gatchalian. Otherwise, I think we can proceed if the problem is only the notices, because the clerk of court can actually issue that. Ma'am, yung lang po. So, yung sa pre-trial brief, ma'am, if ever, pwede bang ma-disclose sa amin yung pre-trial brief? Actually, hindi pa tayo sigurado kung ano yung dapat ilalaman ng pre-trial brief dahil hindi pa nga natin natatanggap yung notice. Pero kung titingnan natin yung nangyayari sa court, usually ang pre-trial brief, ang ilalaman yan, yung list of witnesses o number of witnesses, yung mga exhibits na mamarkahan, yung issues na ikakaharap sa korte, at yung mga stipulations or admissions. Generally, yan ang mga pinag-uusapan. Ayun na nga ho mga kababayan. Dito nung natatapusin ang ating reaction video. Para namang itong mga reporter na to, di pa narinig yung mga sasabihin ni Bugs Bunny na to. Maraming salamat po mga kababayan. Mag-ingat po kayo lahat.